Paulit-ulit na ang multo ng madring ito ay nagpapakita. Tila ba ito ay hindi matahimik at mayroong hinahanap. Binansagan na ang pinaka nakakatakot na lugar sa Inglaterra. Unang itinayo ang Borley Rectory ng taong 1863. Ngunit bago pa ito naging tirahan ng mga pastor, ay dati na ito na isang monasteryo. Nang unang bahagi ng ika-18 siglo, mga monghe ang doon muna ay una na nakatira. Malapit sa monasteryo ng mga monghe ay ang simbahan naman na siyang tinitirahan ng mga madre. Nang minsan ay mapadaan ang isang bagong madre, una nitong nasilayan ang monghe. Kalaunan ang dalawa ay naging malapit na magkaibigan. Ngunit sadyang ang puso ay hindi natuturuan. Mula sa pagiging malapit na magkaibigan, tuluyan na umibig silang dalawa sa isa't isa. Ngunit dahil sa sinumpaang tungkulin nila, alam nila ang pag-iibigang ito ay matindi na ipinagbabawal. Patago na ang dalawa ay nagpatuloy sa lihim na relasyon nila hanggang sa dumating ang panahon na ang madre ay nagdalang tao. Isa itong napakalaki na iskandalo. Kaya naman nagpasya ang dalawa ng magsing-irog na kinakailangan na nila na umalis. Magtatanan silang dalawa. Nag-usap ang nagmamahalan na sa gabing iyon ay aalis na sila. Pupunta sila sa malayo at magbabagong buhay kung saan walang kahit sino na sa kanilang dalawa ay makakikilala. Malakas ang hangin at umuulan. Hindi alintana ng madre ang paparating na bagyo. Maghihintay pa rin ito. Sa paglalim ng gabi, parating na ang isang karawahe. Maligayang sinalubong ito ng nag-aalala na madre. Ngunit imbis na ang sinisinta, mga matatandang monghe ang bumungad sa kanya. Kinaladkad nila ang madre papasok sa kumbento. Doon ipinaalam nila sa Madre Superiora ang ginawang kataksilan nilang dalawa. Mas naging masakla pa nang malaman ng Madre Superiora na ang pagmamahala nila ay nagbunga pa. Litong-litungan, pinilit na tinatanong ng madre kung sino sa mga taong ito ang nagsabi. Parehong gabi, pinatawan ng madre ng kaparusahan ng kamatayan. Isinilid ito sa isang kahoy na kahon at saka mismong sa kumbento ay ibinaon. Habang tumatangis, hindi malaman ng madre kung bakit hindi dumating ang kanyang pinakamamahal. Siya nga ba ang nagsabi sa kanila? Sa kalaliman ng gabi, tanging pagtangis lamang ng madre ang maririnig. Ito ay naging ang kabayaran ng kanyang pagmamahal. Matapos ang lagpas sa 100 taon, ng ika-19 na siglo, ang monasteryo ay isa ng rektoryo. Ang lugar naman na ito ay siyang naging tahanan ng mga pastor at kanilang buong pamilya. Sa paglipat ni Reverend Bull, una nitong inireport sa mga kinauukulan na palagi itong nakaririnig ng tila pagtangis ng isang babae sa kalagitnaan at kalaliman ng gabi. Kahit pang mga alipin at kasambahay ay palagi ang naririnig ang pag-iyak. Hindi naman nila malaman ang pinanggagalingan, hindi nila malaman kung ito ay nasaan. At dahil nga hindi nila mawari, ipinagpalagay na lamang na ang lahat ng ito ay gagagawan ng multo ng isang dilag. Nang ika-1929, matapos na pumanaw ang unang pastor na doon ay nakatira, lumipat naman ang buong pamilya ng pastor na si Reverend Guy Eric Smith. Doon mas naging matindi ang nararanasan ng kanyang buong pamilya. Minsan sa gabi nakikita nila na may naglalakad sa kanilang hardin. Paminsan naman ay nakikita nila na ito ay paikot-ikot sa loob ng kanilang kabahayan. Ang mga kasangkapan ay kusang gumagalaw. Ang mga ilaw ay namamanglaw. Sa tindi ng pagpaparamdam sa kanila, ang mag-asawang Smith kasama ang buong pamilya nila ay nilisan ang sinasabing pinagmumultuhan na tahanan. Sumunod na doon ay lumipat naman ang pastor na si Lionel Foster at ang may bahay nito na si Marianne. Ngunit sadyang ang espiritu ng madre ay hindi pa rin talaga na matahimik. Mas naging agresibo ito kung noon ay aparisyon lamang ang nakikita galing sa kanya. Ngayon ay may sulat na sa dingding ang iniiwan para sa may bahay na si Marianne. Sa dingding ng tahanan, paulit-ulit na nagkakaroon ng sulat. Ayon sa mensahe, nakikiusap ito kay Marianne na ito ay humihingi ng tulong. Dahil dito inayos ng pastor na si Lionel na bendesyonan at gawan ng eksorsismo ang mismo
na tahanan. Ang gawang ito ay tila ba minasama ng espiritu. Nagsimula itong maging bayolente. Inaatake ng kaluluwa ang sanggol na supling ng mag-asawa. Minsan sa harap ng bisita, habang nagkakasiyahan lahat sila, ang alak na iniinom nila ay bigla na lamang naging tinta ng ballpen. Dahil dito nag-alsabalutan agad ang buong pamilya ng Foister. Sa pag-alis naman ng pastor, maiging kumalat ang balita sa maliit na pamayanan ng Inglaterra. Nakuha nito ang atensyon ng isang sayentipiko na si Harry Prince. Nang taong 1937, nirentahan ni Harry ang pinagmumultuhan daw na tahanan. Doon ayon sa tala na nag-eksperimento itong si Harry. Tinangka nito na patunayan kung mayroon nga ba na ang tinatawag nila na ang buhay matapos ang buhay. Isang gabi, nakarinig ng ingay ang mga doon ay malapit na nakatira. Saka biglang nagliyab ang buong kabahayan. Ayon sa kwento na nagpakita ang aparisyon ng madre, sinabi ni Harry ang totoong nangyari. Kaya hindi na darating pa ang monghe na hinihintay niya ay dahil ng gabi na sila ay dapat natatakas na. Nahuli nila ang monghe na iniibig niya. Dinala nila ito sa ilalim ng monasteryo at saka inalisan ito ng ulo. Isa sa kaibigan ng monghe ang isinumbong ang kanyang plano. Ayon kay Harry na bigla na lamang daw na nagliparan ng mga gamit sa buong kabahayan kasama na ang kandila sa sala na siya namang nagbunsod na magliyab ang buong dati na monasteryo sa pagkakasunog ng Borley Rectory. Wala nang nagtangka pa na ito ay ipaayos hanggang sa tuluyan na ito ay ipa-demolish ng taong 1943 sa kasagsagan ng pag-aalis nila ng mga natitirang mga bato galing sa monasteryo ay nakakuha sila ng mga buto ng mga tao. Ito ay nakabaon sa mismong pundasyon at sandigan ng monasteryo. Mga katilagalo ko, magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin ang aparisyon ng sa ngayon ay bakante na at abandonado na dating monasteryo. Patuloy pa rin na doon nakikita ang aparisyon ng madre. Paikot-ikot ito at maging ang kaluluwa ng monghe na walang ulo ay doon na rin ay nakikita. Tila ba silang dalawa ay naghahanapan pa? Umaasa na magkikita sila at ipagpapatuloy ang pagmamahalan na naudlot ng sinauna na panahon. Mga katinagalog ko, ano ang pangalan ng first love nyo? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim. Excited po ako na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa nakakatakot na segment natin sa araw na ito.